Nakaupo ako sa gitna ng bago kong opisina, hawak ang kontrata ng pinakamalaking seafood supplier sa buong Batangas. Sa labas ng salamin, nakita ko si Ramon na kinakaladkad ng mga pulis, habang si Alisa ay pilit itinatago ang mukha mula sa mga kamera. Sabi nila, isang mabahang tinderang isda lang daw ako na walang kwenta. Ngunit ngayong araw, ang mismong amoy ng katotohanan ang sumakal sa kanilang mga kasinungalingan. Actually, Feli, basically, you are a disgrace to this business. Mahiya ka naman sa sarili mo. I-shave niyo na ang buhok ng bubong yan para matuto ng leksyon. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ang umaga ko ay nagsimula sa pag-asa. Masaya kong pinunasan ang maliit na altar ng Santo Niño sa aming sala. Nag-alay ng panalangin ng pasasalamat dahil sa wakas, bayad na ang lahat ng utang ng aming palaisdaan. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay, magaspang, may mga sugat mula sa kaliskis ng isda at amoy dagat. Dati, ikinahihiya ko ang mga kamay na ito. Ngunit kaninang umaga, napuno ako ng pagmamalaki. Ang mga kalyong ito ang nagtaguyod kay Paolo at nag-ahon sa asawa kong si Ramon mula sa pagkakabaon sa utang. Inakala ko na ang araw na ito ay magiging simula ng aming kaginhawaan. Ngunit bago pa man ako makapag-ay ng mainit na almusal, naramdaman ko ang marahas na paghila ni Ramon sa aking braso. Kinaladkad niya ako palabas ng aming bahay, patungo sa malamig at madilim na storage room ng aming farm. Ang simoy ko hangin ay napalitan ng masangsang na amoy ng chemical at nabubulok na isda. Nanigas ang buong katawan ko. Nanginginig ang aking mga tuhod habang mahigpit akong nakakapit sa laylayan ng aking lumang duster. Ang amoy ng kamatayan ng mga isda ay direktang sumuntok sa aking sikmura, nagdulot ng matinding pagduduwal na pilit kong pinigilan. Sa harap ko ay nakatayo si Alisa, ang magandang manager ng amoy sikat na seafood restaurant chain. Suot niya ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. "Tingnan mo ang ginawa mo, Feli!" Sigaw ni Alisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ginagamit mo ang pinakamurang pagkain ng isda para ibulsa ang pondo. Pinatay mo ang buong ani natin. You are nothing but a cheap, uneducated fish vendor trying to play business." Hindi pa ako nakakabawi sa kanyang mga paratang nang makita ko ang isa sa katauhan ni Alisa na nakatayo sa gilid. Hawak niya ang kanyang cellphone, malinaw na kumukuha ng video para i-livestream ang aking kahihiyan sa kanilang private network ng mga investors. Ginagawa nila akong palabas. Ginagawa nila akong halimaw. Inihagis ni Ramon ang isang pirasong papel sa aking paanan. "Sign this, Feli! Aminin mo na ikaw ang may kasalanan sa fish kill. Kapag hindi mo pinirmahan yan, or Paolo drops out of maritime school tomorrow, puputulin ko ang lahat ng suporta ko sa kanya." Ang aking sariling asawa, ang lalaking tinulungan kong makabangon, ay ginagamit na yon ang pangarap ng aking kon upang sakalin ako. Lumapit si Alisa, may hawak na isang matalim na gunting at isang hair clipper. Walang pag-aatubili, marahas niyang hinablot ang aking buhok. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking anet. Ang nakakangilong tulog ng bakal ng hair clipper habang tinatabas ang aking buhok ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sa bawat paggalaw ng patalim, ang aking mahaba at itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na naliligo sa putik at dugo ng isda. Ang bawat hibla na bumabagsak ay tila pagpunit sa aking dangal bilang isang babae. Tumingin ako sa maliit na siwang ng bintana ng bodega. Dun, sa labas, nakita ko si Paolo. Ang aking kon. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ngunit sa halip na pumasok upang iligtas ako, ibinaling niya ang kanyang mukha. Umiiyak siya sa tahimik na paraan, kinakain ng takot na mawala ng matrikula kung kalalabanin niya si Ramon. Ang pag-iwas ko kanyang paningin ay ang pinakamatinding patalim na bumaon sa aking puso. Ang sakit na walang katumbas, isang pagkasira ng kaluluwa na hindi kayang isigaw ng aking mga labi. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak sa harap ng mga demonyong ito.
Paulit-ulit kong idinikdik sa aking isipan habang pinapanood nila klapastanganin ang aking pagkatao. Pirmahan mo na, Feli. Tapusin na natin ang awa sa'yo. Madiin kong utos ni Ramon, inaabot muli ang panulat. Tiningnan ko ang panulat, tiningnan ko ang papel, at sa isang iglap, ang lahat ng takot na pumipigil sa akin ay naging isang naglalagablab na apoy. Hindi ako magiging biktima ng kanilang dula-dulaan. Marahas kong itinabig ang kamay ni Ramon, dahilan upang tumilapon ang panulat sa maduming sahig. Mabilis kong hinablot ang gunting mula sa pagkakahawak ni Alyssa. Bago pa sila makakilos, pinulot ko ang natitirang mahabang bahagi ng aking buhok at buong lakas na ginupit ito. Ang mga hibla ng aking danggal na pilit nilang tinatapakan ay ako na mismo ang pumuputol. Buong lakas kong inihagis ang kumpol ko aking buhok sa mismong mukha ni Ramon. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko sa mga traidor na katulad nyo. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Bago pa sila makabawi sa pagkagulat, mabilis kong hinablot ang isang walang laman na bote ng tubig mula sa gilid. Isinawsaw ko ito sa maitim at umaalingasaw na tubig ng aming ao na may patay na isda, siniguradong makakuha ako ng sapat na ebidensya ng malansang chemical at latak ng pagkain. Mahigpit kong isinara ang takip nito at itinago sa loob ng aking basang duster. Sa tulong ko aking huling lakas, marahas kong itinulak ang pinto ng bodega at tumakbo palabas. Sinalubong ako ng napakalakas na buhos ng ulan, hinahampas ang aking gupit-gupit na buhok at ang aking nanginginig na katawan. Hindi ako lumingon kay Paolo, ni kay Ramon o kay Alyssa. Tumakbo ako palayo sa lugar na aking itinayo mula sa wala. Dala ang kaisa-isang bagay na hindi nila kailanman maaagaw. Ang patunay na ang kamatayan ng aking kakisda ay nagsisilbing simula lamang ng paghukay ko sa kanilang kakasalanan. Ang bawat patak ng malamig na ulan ng Batangas na humahampas sa aking gupit-gupit na buhok ay tila ba nagpapatatag sa bawat hakbang ko sa gitna ng dilim. Hindi ko ininda ang ginaw. Ang kaisa-isang bagay na nasa isip ko habang tumatakbo ako palayo sa palay-isdaan ay ang plastik na boteng mahigpit kong hawak sa loob ko basang duster. Ito ang aking kaisa-isang armas. Ang patunay na ang aming mga isda ay hindi namatay sa sarili kong kapabayaan. Tinahak ko ang maputik na kalsada patungo sa maliit na bahay ni Sir Bert, ang aking dating guro sa fisheries na siyang naging gabay ko sa pagsisimula ng aming palaisdaan. Pagkatok ko sa kanyang pintuang kahoy, tumambad sa akin ang kanyang nagulat na mukha. Diyos ko po, Feli! Anong nangyari sa'yo? Bungad niya habang mabilis na inaalalayan ako pumasok sa loob. Inabutan niya ako ng tuyong tuwalya. Habang pinapahiran ko ang aking mukha, napatingin ako sa maliit na salamin sa sala. Ang mukha ko ay maputla at ang aking puting buhok ay nyamnyo, putol-putol dahil sa kalupitan ni Alyssa. Kumuha ako ng gunting sa aking bag at sa harap ng salamin, dahan-dahan kong pinantay ang bawat gupit hanggang sa maging isang piksikat. Hindi ito gupit ng kahihiyan, ito ang aking bagong korona. Sir Bert, pakitest po ang tubig na ito, may amoy chemical. Pakiusap ko habang inilalapag ang bote. Habang nagtutumo siya sa kanyang munting lab sa likod, nanginginig kong kinuha ang aking cellphone. Nais kong marinig ang boses ng konko, si Paolo. Idiniyal ko ang kanyang numero. Narinig ko ang mahabang pagtulog ng linya bago ito biglang sinagot. Paolo? Anak? Bulong ko. Ngunit walang boses ng kon ang sumagot. Ang narinig ko ay ang malamig na boses ni Ramon. Actually, Feli, basically, kung gusto mo makatapos si Paolo sa Maritime School, huwag mo na siyang tatawagan. You are dead to us now. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Paolo sa background, pilit na humihingi ng tulong bago marahas na pinatulan ni Ramon ang tawag. Isang matinding pait ang lumamon sa akin. Ginamit ni Ramon ang takot ng aking kon upang gawin siyang panabla laban sa akin. Hindi ako iiyak. Hinding-hindi ako iiyak sa harap ng mga demonyong ito. Upang pigilan ang aking panginginig, inilabas ko ang mga basang resibo na nakuha ko mula sa aking desk bago ako kinaladkad sa bodega. Tinitigan ko ang pirma sa ibaba ng substandard feed order. Pinalsipikan ni Ramon ang pirma ko. Ang letrang F sa pirma
ay may kurba na kailanman ay hindi ko ginagawa sa aking mga sulat. Sadyang plinano nila ito upang maging malinis ang kanilang pagkuha sa kumpanya. Bumukas ang pinto kulab, lumabas si Sir Bert, hawak ang isang pirasong papel na may selyo ng pagsubok. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit. Feli, hindi feeds ang pumatay sa mga isda. Madiin niyang sabi. May mataas na nongdo ng industrial-grade bleach at degreaser ang tubig. Ang chemical na ito ay hindi ginagamit sa mga palaisdaan. Ito ang ginagamit sa mga malalaking kusina ng restaurant upang maglinis ng matitinding sebo. Inabot niya sa akin ang papel. Nang ilapit ko ito sa aking mukha, ang amoy ng matapang na chemical na nagiiwan ng mansa ay sumakal sa aking pang-amoy. Amoy ng restaurant ni Alyssa. Binalot ko ng isang makapal na itim na bandana ang aking ulo, pilit na ipinapawi ang amoy ng kape sa aking duster at sumasabay sa masangsang na amoy ng daungan ng Batangas. Ang gabi ay piping saksi sa aking paglalakar sa gilid kuwakang. Iniiwasan ang bawat sinag ng maliliwanag na post ng ilaw. Sa bawat paghampas ng alon sa mired na pampang, nararamdaman ko ang pagtigas ng aking kalooban. Ang katotohanan ay parang isda, lilitaw at lilitaw kapag patay na ang pampang. At ngayong gabi, sisisiring ko ang pinakamalalim na bahagi ng kanilang kasinungalingan. Hinanap ko si Mang Tonyo, ang matandang driver ng haling truck na laging naghahatid ng aming supply ng isda. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng kargamento, humihigop ng kape. Dahan-dahan akong lumapit sa anino ng kanyang truck. Mang Tonyo, mahina akong tawag. Nagulat ang matanda. Pilit na inaaninag ang aking muka sa ilalim ng bandana. Nang makitang ako ang kaharap niya, bakas ang matinding takot sa kanyang mga mata. Diyos ko po, Feli! Anong nangyari sa inyo? Ang sabi ni Sir Ramon, nagwala raw kayo sa warehouse, kaya hindi kayo pinapasok sa farm. Huwag mong paniwalaan ang kwentong yon, Mang Tonyo. Bulong ko. Kailangan kong malaman kung anong truck ang pumasok sa palaisdaan nung gabi bago mamatay ang mga isda. May feeds ba silang ibinaba? Tumingin sa paligid ang matanda bago sumagot. Feli, walang feeds na dumating noong gabing yon. Ang pumasok sa gate ay isang refrigerated truck. Ang nakalagay sa plaka at sa gilid ng van ay ang logo ng restaurant chain kung saan nagtatrabaho si Ma'am Alyssa. Nanigas ang aking mga kalamnan. Ang kaksalitang iyon ang tuluyang nagdugtong sa resulta ko laboratory o ni Sir Bert. Hindi feeds ang ibinaba nila. Ibinuhos nila ang lason mula sa restaurant upang patayin ang palaisdaan ko. Sumakay ako ng jeep patungo sa bayan kung saan nakatayo ang pinakamagarbong branch ng restaurant ni Alyssa. Nagtago ako sa likod ng malalaking halamang pampala, muti sa labas ng glass window ng VIP section. Ang ilaw sa loob ay mainit, kumikinang, malayo sa malamig na kalsadang kinatatayuan ko. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko sina Ramon at Alyssa. Nakaupo sila sa isang magandang mesa. May nakahaing mga mamahaling pagkaing dagat at 2 baso ng wine. Nakita ko kung paano inilabas ni Ramon ang aking credit card. Ang card na nakapangalan sa aming joint account kung saan pumapasok ang pinaghirapan kong pera mula sa palaisdaan. Ibinigay niya ito sa waiter nang may napakalapad ng ngiti bago niya hinawakan ang kamay ni Alyssa at hinalikan ito. Diyos ko po, tinutunaw nila ang aking dugo at pawis sa mga baso ng alak nila. Gusto kong basagin ang salamin, pero pinili kong manahimik. Ang galit na walang plano ay magdadala lamang sa akin pabalik sa bodega. Abang pinagmamasdan ko sila, napansin ko ang isang lalaking naka-business suit na lumapit sa kanilang mesa. Siya ang isa sa regional directors ng restaurant chain. Bahagyang binuksan ng isang waiter ng pinto malapit sa aking pinagtataguan upang maglabas kabasurahan, at doon ay dumaan ang malinaw na boses ng lalaki. Alyssa, let's be corporate about this. Malamig na banta ng direktor, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa babae. The internal audit is coming next week. Nalaman ko ang tungkol sa mga missing funds sa purchasing department. If you don't secure that fish farm by next week para matakpan ang mga tamhot sa financial report mo, your embezzlements will be reported to the board.
Naiintindihan mo ba? Namutla si Alyssa. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang natunaw at ang kanyang kakamay ay napahigpit sa stem ng kanyang wine glass. Actually, sir, basically, we're closing the deal very soon. Aayusin ni Ramon ang lahat. Nauutaw niyang sagot, pilit na itinatago ang panging inig ng kanyang boses. Tumingin si Ramon sa direktor, bakas ang matinding pagkalito, nuit mabilis na hinawakan ni Alyssa ang braso nito upang patahimikin siya. Dahan-dahan akong napangiti sa dilim. Ang lason ay naging sarili nilang parusa. Ang mahabang ugong ng gabi sa daungan ng Batangas ay tila ba nagpapatatag sa bawat hakbang ko sa gitna ng dilim. Matapos kong marinig ang banta ng direktor kay Alyssa sa restaurant, alam ko na ang oras ay hindi na lang basta tumatakbo. Ito ay humahabol sa akin. Mayroon na lamang kaming ilang araw bago mag-umpisa ang internal audit ng kanilang kumpanya. Ngunit, bago ko ihain ang aking huling hatol, kailangan kong harapin ang pinakamalalim na sugat sa aking puso. Si Paulo. Nakita kami ni Paulo sa isang maliit at madilim na karinderya malapit sa kanyang maritime school. Nakasuot pa ako ng aking itim na panyo, pilit na pinatitigas ang aking kalooban habang nakatingin sa aking kon na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang puting uniforme ay medyo gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay nanlalalim at punong-puno ng guilt. Pagkakita niya sa aking maikling buhok sa ilalim ng bandana, nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi. Ma, bulong ni Paulo habang dahan-dahang nakaluhod sa tapat ng aking silya. Hindi inalintana ang dumi ng sahig ng karinderya. Humagulgol siya. Ang bawat hikbi niya ay tila ba pinuputol ang huling hibla ng aking lakas bilang isang ina. Ma, patawarin niyo po ako. Ako ang nagbigay ng duplicate keys ng bodega ng feeds kay Tito Ramon noong gabi bago ang fish kill. Sabi niya po, kailangan niya lang i-inspect ang tangke para sa mga investors. Nagtiwala ako sa kanya dahil sa utang na loob ko sa tuition na binabayaran niya. Natakot ako na baka patalsikin niya ako sa eskwelahan kapag sinuway ko siya. Naramdaman ko ang aking puso na kumirot sa tinde ko pagtataksil. Ang aking kon, ang batang binigyan ko ng bawat lakas ng aking katawan, ay nagading kasangkapan sa pagpatay sa aking palaisdaan. Ngunit nang tignan ko ang kanyang nangingginig na muka, ang aking pot ay biglang natunaw, napalitan ng malalim na habag. Ginamit ni Ramon ang kahirapan at ang takot ng aking anak upang gawin siyang traidor. Dahan-dahan kong inabot ang aking mga kamay na magaspang at amoy isda. Inagat ko ang mukha ni Paolo. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking hinlalaki. Paulo, makinig ka sa aking kon, mahina akong sabi. Pero ang bawat salita ko ay may bigat ng aking danggal. Ang utang na loob, anak, ay hindi nangangahulugang hahayaan mong tapakan nila ang katotohanan. Pinalaki kita sa bengkang, hindi para maging isang duwag sa harap ng mga taong walang puso. Ang bawat pagkakamali mo ay pwede pa nating itama. Mabilis na nagpunas kumukha si Paulo. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay napalitan na mamatigas na determinasyon. Ma, may narinig ako kanina sa study room ni Tito Ramon bago ako umalis. Seryoso sila ni Ma'am Alyssa, pinapabilis nila ang pirmahan ng bilihan ng palaisdaan. Ibebenta ni Tito Ramon ang buong farm sa kumpanya ni Alyssa ngayong Sabado ng umaga sa halagang halos barya na lang, para lang daw matakpan ang deficit ni Alyssa bago ang audit. Nanlamig ang aking buwang pagkatao. Sabado, 2 araw na lang ang natitira sa amin. Inilabas ni Paolo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa lamesa ng walang tunog. Ang master keys ng aming opisina at ng bahay na palihim niyang kinuha mula sa desk ni Ramon. Ang bahagyang tunog ng paglapat ng mga susi sa ibabaw ng lamesang kahoy ay umalingaw-ngaw sa aming pandinig, tila ba nagpapatunay na ang katarungan ay dahan-dahang nagbabalik sa aking mga kamay. Gamit ang master keys na ibinigay sa akin ni Paolo, binalikan namin ang opisina ni Ramon sa Palai, daan sa ilalim ng takip ko at dilim. Ang malakas na ulan sa Batangas ay tila ba nagluluksa, habang ang bawat patak nito sa bubong ng opisina ay sumasabay sa mabilis na pintig ng aking puso. Si Paolo ay nanatili sa labas.
nagbabantay sa gilid ng mga truck habang nakabalot ang aking gupit-gupit na buhok sa madilim na panyo. Narinig ko ang bahagyang kalansing ng mga susi habang pinihit ko ang seradura ng drawer sa desk ni Ramon. Sa loob niyon, tumambad sa akin ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ni Alyssa. Ito ang draft ng kasunduan na balak nilang pirmahan sa Sabado. Inilabas ko ang aking cellphone upang kuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ngunit nang marating ko ang huling bahagi ng kontrata, particular sa liability and indemnity clause, napatigil ang aking paghinga. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang nakasulat. The operating manager, Ramon Navarro, shall assume sole and absolute legal liability for any environmental issues, chemical contamination, or substandard feed protocols detected prior to the official transfer of assets. Panginion ko. Napanghiti ako ng may matinding pait sa gitna ng dilim. Ramon, pinagpalit mo ang 20 taon ng aking katapatan at pag-aalaga para sa isang babaeng ginagawa ka palang alay sa sarili niyang bitayan. Si Ramon ay walang alam sa batas ng korporasyon. Akala niya basically, ang pagpapasunod sa akin at ang pagpirma sa kontrata ay ang kanyang tiket patungo sa karangyaan kasama si Alyssa. Hindi niya alam na sadyang idinisyon ni Alyssa ang kontratang ito upang ilipat sa kanya ang lahat ng pananagutan sa naganap na fish kill. Kapag naging official na ang imbestigasyon ng pamahalaan tungkol sa lason sa tubig, si Ramon ang mabulok sa kulungan, habang si Alyssa ay malinis na makukuha ang aming palais daan sa ilalim ng kanyang bagong holding company. Ma, bilis! May headlight na paparating sa kalsada. Bulong ni Paolo mula sa labas ng pinto. Mabilis ko ibinalik ang folder sa drawer at maingat na isinara ang seradura. Lumabas kami ni Paolo sa likurang bahagi ng opisina, dumaan sa gilid ng mga tangke ng isda kung nasaan ang mga patay na tilapia na lumulutang pa rin sa tubig, tila ba mga saksi sa aming tahimik na pakikipaglaban. Nakarating kami ng ligtas sa maliit na silid sa bahay ni Sir Bert. Basang-basa kami, pero ang init ng katotohanang hawak ko ay sapat na upang patatagin ang aking tuhod. Ma, anong nakita mo? Tanong ni Paolo habang inaabutan ako ng tuyong tuwalya. Ang aming kaaway, Paolo, ay may sarili ring kaaway. Mahina kong sagot habang ipinapakita sa kanya ang kaklitrato ng kontrata sa aking telpono. Actually, pinaplano ni Alyssa na ilagay si Ramon sa bilangguan pagkatapos ng pirmahan. Ginamit niya si Ramon para lasunin ang SAP natin, at ngayon, isasakripisyo niya rin ito. Dapat ba natyang sabihan, Ma? Tanong ni Paolo, bakas ang pagkalito. Kahit masama si Tito Ramon, basically asawa mo pa rin siya. Tiningnan ko si Paolo ng diretso sa mga mata. Ang asawa ko, Paolo, ay namatay na nung gabing talik, kuran niya ako sa harap ng gunting ni Alyssa. Hindi ko siya babalaan. Hayaan ko silang dalawa na mag-agawan ng hininga sa loob, perbitag na sila rin ang nagtahi. Ito ang aking twist of fate. Ang kataksilan ay naging sarili nilang parusa. Biglang umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Walang tunog, pero ang liwanag nito ay tila ba nagiding isang matalim na sulyap sa dilim? Isang text message mula sa isang unknown number. Pero alam ko kung kanino galing. Isang screenshot ng video nung gabing ginugupitan ako sa bodega. Ang mukha ko, puno ng uling, gupit-gupit ang puting buhok, at ang mga mata kong puno ng kahihiyan. Kasunod nito ang mensahe ni Alyssa. Actually, Feli, basically we know you're lurking around with your teacher friend. Kung ayaw mong kumalat ang bidyong ito sa buong Batangas at sa pamilya ng mga nurse sa ospital, kung nasaan ang mga suki mo, huwag kang magpapakita sa Sabado. Stay in your mud and let the real business run. Nanlamig ang aking buwang pagkatao. Tinitigan ko ang dambuhalang imahe ng aking sarili sa screen ng tilpon. Ang liwanag nito ay tila ba sumasampal sa akin ng paulit-ulit? Ipinapaalala ang hiya na pilit nilang ibinabalot sa aking pangalan. Hinaplos ko ang aking ulo sa ilalim ng bandana. Ang aking buhok ay maikli, namnyo, pero ang aking danggal ay hindi kailanman mageding abo. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Paolo, ang kanyang kakmata ay nanlilisik sa galit nang mabasa ang text.
Hayaan mo siyang mag-text, Paolo. Bulong ko, habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa aking duster. Inisip niya na ang bidyong ito ang wawasak sa akin. Pero hindi niya alam, ang bidyong ito ang magiging huling ebidensya ng kanyang sariling karahasan. Ang gabi ay malalim, at ang liwanag mula sa aking telepono ay patuloy na nag-iiwan ng mansa ng nagbabagang banta sa aming mukha. Ngunit sa ilalim ng ulan ng Batangas, alam ko na ang huling tahi ng laban na ito ay hindi mapuputol ng kanilang pananakot. Ang mahinang ugong ng ulan sa labas ng binstana ng silid ni Sirbert ay tila ba nagpapatatag sa bawat hakbang ko sa gitna ng dilim. Matapos kong matitigan ang banta ni Alisa sa screen ng aking telepo, no alam ko na wala kaming oras upang matakot. Sa tulong ng mga records na nakuha ni Paolo at sa kakoneksyon ni Sirbert sa pantalan, natuntun namin ang ruta ng truck na may plakang itinuro ni Mang Tonyo. Ang biyaheng iyon ay dumaan sa isang maliit at tagping dampa malapit sa port area ng Batangas, ang tahanan ni Danilo, ang sanitation utility worker ng restaurant ni Alisa. Ang amoy ng tuyong asin, luma at basang kahoy ay sumalubong sa aming pagdating. Pagkatok namin, bumukas ang pinto at tumambad ang isang lalaking pagod. May dalang takot sa kanyang mga mata habang karga ang kanyang may sakit na anak na babae. Ma'am Feli? Sir Paulo? Nauutal niyang sabi, pilit na isinasara ang pinto ng bahagya. Bakit po kayo nandito? Wala po akong alam sa nangyari sa palaisdaan niyo. Dahan-dahan kong inalis ang itim na panyo sa aking ulo. Hinayaan kong makita niya ang aking gupit-gupit at hindi pantay na buhok. Nakita ko ang biglang paglamig ng kanyang mukha at ang pagbaba ng kanyang tingin sa aking mga kamay. Danilo, timitigan mo ako. Isang mahirap na manggagawa lang din ako, katulad mo. Ang asawa ko at si Alisa, kinupitan ako sa loob ng bodega para patayin ang boses ko. Pero hindi ko hahayaang mapahamak ang buong bayan dahil sa lason na ibinuhos niyo sa palay, isdaan ko. Danilo, may anak ka rin. Sapat ba ang utang na loob mo kay Alisa para pasanin ng konsensya mo ang kamatayan ng aking mga isda at ang pagkasira ng kabuhayan ng mga kapwa mo mahirap? Humagulgol si Danilo. Napaatras siya at napaluhod sa sahig ng kanyang dampa. Patawarin niyo po ako, Ma'am Feli. Pinagbantaan po ako ni Ma'am Alisa. Sabi niya basically, tatanggalin niya ako sa trabaho kapag hindi ko ibinuhos ang chemical sa drainage ng palay. Isdaan niyo nung gabi bago ang bagyo. Nabaon po ako sa utang dahil sa gamot ko anak ko. Wala po akong mapagpipilian. Itinago ko po ang bote ng lason bilang insurance ko kung sakaling mahuli ako. Inabot sa akin ni Danilo ang isang itim na plastic container mula sa ilalim ng kanyang lababo. Ito ang orihinal na lagayan kong sodium hypochlorite na may selyo pa ng restaurant ni Alisa. Hawak ko ang malamig na plastic. Ang bawat lamat nito ay tila ba naging isang matibay na piraso ng katotohanang maglilibing sa kasakiman ng aking asawa at ng kanyang mistress. Bago sumikat ang araw, pinabalik ko si Paolo sa kanyang boarding house malapit sa academy upang hindi siya paghinalaan ni Ramon. Mag-ingat ka, Paolo. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na makakapagbigay ng hinala kay Ramon. Bulong ko habang niyayakap siya ng mahigpit sa ilalim ko ambon. Ngunit ang gabi sa Batangas ay sadyang puno ng mga lihim na handang sumabog. Madaling araw na nang magising si Paolo sa isang marahas na tunog mula sa labas kong kanyang pinto. Nayanig ang buong kahoy na pintuan sa lakas ng paghampas mula sa labas. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay ang marahas na paggiba ng isang taong nawawalan na ng katinuan sa takot. Paolo! Buksan mo tong pinto! Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Ramon. Umaalingaw sa tahimik na pasilyo, puno ng nanggagala, iting galit. Kasunod niyon ang mahinang bulong ko at dalawang lalaking kasama niya, mga kilalang goons sa pantalan. Basically, kapag hindi mo binuksan ito, gigibain ko ang pintong ito. Pipirmahan mo ang kasunduan na itinatakwil mo ang nanay mo. Sasabihin mo sa korte na ulyanin na siya at wala ng katinuan. Ang bawat marahas na paggiba sa pintuan ay tila ba nageding hudyat ng bagong pang-anib sa aming pamilya. Isang pang-anib na mas matalas pa sa lason na inihagis nila sa aking palaisdaan.
Ang bawat marahas na paggiba sa pintuan ng silid ni Paolo ay tila ba nagpabilis sa pintig ng aking puso habang nakatago ako sa anino ng lumang jeepney sa tapat ng kalsada. Hindi ko kayang manatili sa dilim habang ang sarili kong anak ay kasalukuyang pinagbabantaan ng lalaking pinagtakpan ko ang lahat ng kasalanan noon. Dahan-dahan kong inalis ang itim na panyo sa aking ulo. Hinayan ko ang malamig na hangin ng Batangas na humaplos sa aking gupit-gupit at hindi pantay na buhok. Ang aking mga peklat ng kahihiyan na ngayon ay gagawin kong balute. Tumawid ako sa kalsada. Ang bawat hakbang ko sa maputik na semento ay puno ng bawat dahan-dahang pagpapasya ng isang ina. "Bitawan mo ang pinto na yan, Ramon!" Sigaw ko habang paakyat ako sa lumang hagdanan ng boarding house. Napatigil si Ramon. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na humarap sa akin. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa likod ng kanilang mga hawakan sa bewang. Tumingin si Ramon sa akin, mula sa aking maduming duster hanggang sa aking nyamnyo na buhok. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. "Actually, Feli, tignan mo ang sarili mo. Basically, you look like a crazy woman na nakatakas sa ospital." Tawa ni Ramon sabay duro sa akin. "Akala mo ba ay may pakialam pa ang mga tao sa'yo? Tignan mo ang buhok mo. Selyado na ang tadhana mo bilang ulyanin." "Ramon, ang buhok na ito ay tutubo uli." Malamig kong sagot habang humaharang ako sa pinto ni Paolo. Inilabas ko ang aking cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng pulang boto ng recording. Pero ang bawat marahas na paggiba mo sa pintong ito, ang bawat pananakot mo sa anak ko, ay nakatala na ngayon. At ang lason na ibinuhos niyo ni Alisa sa palay, isdaan ko? May hawak na kaming opisyal na lab report mula sa NBI. Ma! Huwag, ma! Mapapahamak ka! Boses iyon ni Paolo mula sa loob ng silid, puno ng takot para sa akin. "Paolo, huwag kang lalabas. Manatili ka riyan." Sigaw ko sa kanya. Hindi ko inaalis ang aking matatalim na tingin kay Ramon. Namutla si Ramon nang marinig ang tungkol sa lab report ng NBI. Napatingin siya sa dalawang kasama niya. Tila ba naghahanap ng lakas ng loob na nawala sa isang iglap? "Actually, basically, wala kayong patunay. Ang pirma mo ang nasa lahat ng resibo ng pagkain ng isda." "Pirma ko na pinalsipika mo, Ramon." Madiin kong sabi habang lumalapit sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Ang amoy ng kanyang alak ay sumasakal sa akin, pero hindi ako napaatras. "Ginamit mo ang pamilya ko. Pinilit mo si Paolo na maging kasangkapan sa panloloko mo dahil sa utang na loob. Ngayon, tapos na ang dula-dulaan mo. Ipipila ko ang mga kaso bukas." Bukas? Pait na tawa ang isinagot ni Ramon habang dahan-dahang lumalapit muli sa hagdan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakita sa aking screen, isang mensahe mula kay Alisa. "Actually, Feli, basically, you're too late. Ang mga investors mula sa Manila ay hindi darating sa Sabado. Lumapag na ang kanilang flight kaninang gabi. Bukas ng 8:00 ng umaga, sa main branch ng restaurant ni Alisa, gaganapin ang pormal na pirmahan ng bilihan ng palaisdaan." Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Bukas? Ang Biyernes? Akala ko ay mayroon pa akong 2 araw, pero sadyang inagahan nila ang transaksyon para i-bypass ang aming anumang plano. "We have the original title. We have the mental health certificate na may pirma ni Dr. Mendoza." Nisi ni Ramon habang pababa ng hagdan kasama ang kanyang mga tauhan. "Bukas ng gabi, we are millionaires, Feli. At ikaw? Basically, mapapanood mo na lang ang pagbagsak mo mula sa kalsada." Umalis sila. Iniwan ang amoy ng usok ng kanilang sasakyan at ang nakabubulag na takot sa hangin. Bumukas ang pinto ng silid. Mabilis na lumaksa si Paulo at niyakap ako ng mahigpit. "Ma, sorry. Ma, nadamay ka pa dahil sa akin." "Huwag kang umiyak, Paulo." Bulong ko habang pinapahiran ang luha sa aking mga mata gamit ang tuyong tuwalya na ibinigay ni Sir Bert kanina. Ang bawat banta niya ay bahagi ng kanyang sariling pagkatalo. Bukas ng 8:00 ng umaga, dun magsisimula ang totoong paghuhukom.
Hinarap ko si Sir Bert na kasalukuyan ng umaakyat sa hagdan, may hawak na isang folder ng mga dokumento. Feli, handa na ang mga records. Nakasave na po lahat sa cloud server ni Ate Abby, sabi ni Sir Bert. Ngunit kailangan nating makipag-ugnayan sa mga nurse at staff ng ospital na naging suki mo. Sila ang may hawak ng boses ng komunidad na kailangan natin bukas. Tumango ako. Habang nakatitig ako sa malawak na dagat ng Batangas na nababalot ng hamog, alam ko na ang bawat tahi na aking lumang duster ay may kalakip na panunumpa. Bukas, sa harap ng mga investors at ng buong bayan, sisiguraduhin kong ang puting towel na itinali ko sa aking ulo ay magiging simbolo ng aking pagkariyena. Ang laban ay hindi na nakatago sa dilim. Bukas, sa tapat ng restaurant ni Alyssa, ang katotohanan ay tatama na parang isang dambuhalang bagyo na wawasak sa lahat na kanilang kasakiman. Ang bawat pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa dingding ng silid ni Sir Bert ay tila ba nagpabilis sa pintig ng aking puso. 2:00 na madaling araw. 6 na oras na lamang ang natitira bago ang itinakdang pirmahan ng bilihan ng aking palay isdaan sa main branch ng restaurant ni Alyssa. Habang sina Paolo at Sir Bert ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa bahay, alam kong may isang huling piraso ng puzzle na kailangan kong makuha. Ang mga financial records ng restaurant na patunay na pagnanahaw ni Alyssa sa sarili niyang kumpanya. Sa tulong ni Ate Viring, ang head ng mga tagalinis sa restaurant na tinulungan ko noong nagkasakit ang kanyang anak, palihim akong nakapasok sa likod na pinto ng gusali. Ang amoy ng mamahaling sabon at disinfectant ay naging masangsang sa aking pang-amoy. Malayo sa amoy ng palaisdaan na naging buhay ko sa loob ng 2 dekada. Ma'am Feli, bilisan niyo po. May 10 minuto lang kayo bago mag-ikot ang night guard. Bulong ni Ate Viring habang iniabot sa aking ang duplicate key ng opisina ni Alyssa. Pumasok ako sa madilim na silid. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila ba pagbabalik sa nakaraan. Nang marating ko ang desk ni Alyssa, nakita ko ang isang maliit na cabinet na may lock. Ginamit ko ang aking hairpin upang marahang pilitin ang seradura. Nang bumukas ito, tumambad sa akin ang isang makapal na folder na kulay itim. Inilabas ko ang aking cellphone at sinimulang kuhanan ng litrato ang bawat pahina ng ledger. Ang mga orihinal na resibo ng supply procurement ay hindi tumutugma sa pondo ng restaurant. May bilyon-bilyong porsyento na idinideposito ni Alyssa sa isang personal na account sa pangalan ng kanyang kapatid. Ginamit niya ang kumpanya upang pundohan ang aking marangyang lifestyle. Ngunit sa ilalim ko folder, may nakita akong isang lumang scrapbook na may mga larawan ng isang maliit na dampa sa tabi ng daungan ng Maynila. Isang larawan ng isang batang babae na may suot na maruming duster, nagbebenta ng isda sa tabi ng kanyang nanay. Sa gilid ay may sulat kamay na puno ng pait. Hinding-hindi ko na muling aamuyin ang lansa ng palaisdaan. I will never be poor again. Napatigil ako. Si Alyssa. Ang babaeng palaging tumitingin sa akin na parang dumi dahil amoy palaisdaan ako, ay nanggaling din pala sa putikan. Ang kanyang kasamaan ay hindi lang pala basta kasakiman, ito ay nanggaling sa isang matinding takot. Ang takot na maging isang mahirap uli. Doon ko nakita ang kanyang humanizing moment. Pareho kaming may kasugat ng kahapon, pero pinili niyang maging halimaw upang protektahan ang sarili, habang ako ay pinili kang manatiling tapat sa aking danggal. Naisilid ko na ang lahat ng kuha sa aking telpo. Nang biglang bumukas ang pinto ng lobby sa baba. Narinig ko ang pamilyar na yabag ng got gainyon ko Alyssa. Kasalukuyang siyang nag-i-inspect ng dekorasyon kasama ang mga staff para sa okasyon mamaya. Mabilis akong lumabas gamit ang likurang pinto, pero sa hallway ng kusina, nagkasalubong kami. Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa labas ng shift mo? Tili ni Alyssa nang mapansin ako. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang ilong. Bakas ang pandidiri sa kanyang muka. Actually, basically, amoy isda ka. Nakakasulasok ang amoy mo. Baka madumihan ang pagkain ng mga investors mamaya. Layas. Tiningnan ko si Alyssa nang diretso sa mga mata. Walang bakas ng takot, taming ang dambuhalang kapayapaan ng katarungan. Dahan-dahan kong inalis ang bandana sa aking ulo, ipinakita ang aking pixie cut na buhok. Ang putik sa paa na dadaan sa hugas, Alyssa?
Mahina ko pong sabi habang nakangiti. Pero ang dumi ng budhi, kahit ginto ang ipantakip mo, mangang amoy at mangang amoy pa rin. Mag-enjoy ka sa binyag ng palaisdaan ko bukas, dahil iyon na ang huling salusalo na gagawin mo sa Batangas. Napatigil si Alisa, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa tindi ng kaba sa ngiti ko. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umilaw ang screen ng kanyang telpo, no sa ibabaw ng lamesa sa lobby. Isang mabilis na pagdating ng priority email notification. Mabilis niya itong binuksan at nakita ko ang biglang panginginig ng aking mga kamay habang binabasa ang nakasulat. The Board of Directors from Manila. They landed early. Gusto nilang i-review ang buong audit reports ng Batangas branch bago ang pirmahan sa ganap na 8:00. Ang mahabang pagtunog ng alert ng email ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Tila ba nageding hudyat ng pagsisimula ng aming huling laban. Ang mahinang kaluskos ng mga papel na pinagsasama-sama namin sa lamesa ni Sir Bert ay tila ba nagpabilis sa pintig ng aking puso. 5:00 na ng madaling araw. Ang unang sinag ng ulan sa Batangas ay dahan-dahang gumagapang sa bintana, humahalo sa amoy ng mainit na kape at ng bagong print na mga dokumento. Wala kaming tulog, pero walang baka ng pagod sa aming mga mata. Sa ibabaw ng lamesa, ang bawat larawan ng digital logs ni Ramon, ang lab report ng Lason, at ang video confession ni Danilo ay maayos na nakasalansan sa loob ng isang makapal na asul na folder. Ito ang aming blueprint ng katarungan. Isang munting sandata na gawa sa katotohanan. Ma, everything is securely uploaded sa drive ni Ate Abby. Bulong ni Paolo habang inilakay ang huling dokumento. Inayos niya ang kanyang puting uniforme ng seaman. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matikas na lalaki na handa nang tumayo sa tabi ng kanyang ina. Hindi ka na mag-iisa ngayon. Salamat anak. Mahina kong sabi habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ang bawat sakripisyo ko, bayad na nang makita-kitang ganito. Nagtenggo ako sa banyo upang ihanda ang aking sarili. Hinubad ko ang aking maruming duster at isinuot ang aking pinakamalinis na simpleng puting blusa. Ang blusang tinahi ko nung araw na makuha namin ang unang kontrata ko palaisdaan. Tumingin ako sa salamin. Ang gupit-gupit at hindi pantay kong buhok ay tila ba nagpapaalala ng gabi ng aking kahihiyan? Dahan-dahan kong kinuha ang isang magandang puting panyong lace na binigay sa akin ni Sir Bert. Isang regalong galing sa parokya. Maingat ko itong ibinalot sa aking ulo, itinali sa likod ng may katatagan. Sa ilalim kong puting voan, ang maikli kong buhok ay hindi na mukhang dumi ng isang pasyente sa mental ward. Ito ay nageding muka ng isang reyna ng palaisdaan na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat gupit ng gunting niyo Ramon ay ginawa kong panunumpas sa katarungan. 7:30 na nang, marating namin ang tapat ng Marang, yang restaurant sa bayan. Sa labas ng gate, nakita ko si Mang Tonyo at ang daan-daang kargador at tindera mula sa palengke. Lahat sila ay nakatayo sa ilalim ng ambon, tahimik na nagmamasid. Ang utang na loob na itinanim ko sa kanila sa loob ko 2 dekada ay nagiding isang matibay na pader na nakapaligid sa buong gusali. Sila ang aking hukbo. Sa loob ng VIP function room ng restaurant, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasakiman. Nakaupo si Ramon sa gitna, katabi si Alisa at ang 2 investors mula sa Manila. May nakahandang mga piraso ng papel sa kanilang harap. Actually, gentlemen, basically, this is a very clean transition. Nakangiting sabi ni Alisa habang iniaabot ang gintong pluma kay Ramon. Ang asawa ni Ramon ay nagpasyang mag-withdraw dahil sa kanyang kalusugan. Once Ramon signs this, the farm is ours. Mumisi si Ramon, isang nising puno ng kayabangan, habang tinititigan ng linya kung saan niya ilalagay ang kanyang pirma. Inayos niya ang kanyang mamahaling polo, walang alam na ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay dahan-dahan na palang naglalapit sa kanya sa sarili niyang bilangguan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dulo ng pluma patungo sa papel. Ang bawat segundo ay tila ba huminto sa aking pandinig. Ang dulo ng panulat ay 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ng kontrata. Marahas na bumukas ang dambuhalang pinto
ang salamin ng VIP function room dahil sa puwersa ng aking mga kamay. Ang paghampas ng pinto sa pader ay lumika ng isang matulog na aling-aungaw na bumasag sa formalidad at katahimikan ng buong silid. Tumama ang nakasisilaw na liwanag ng mga chandelier sa aking mukha, ngunit sa ilalim ng aking puting panyang lace, ang aking mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa lalaking akmang magbebenta ng aking buhay. Napatigil ang kamay ni Ramon. Ang gintong panulat na hawak niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ng kontrata. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Tila ba nakakita siya ng totoong multo na bumangon mula sa maputik na daungan ng Batangas. "Feli, anong ginagawa mo rito?" Bulyaw ni Ramon, mabilis siyang tumayo, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong gulat at matinding kaba. Lumingon siya sa mga security guards na nakatayo sa gilid ng silid. "Security! Ilabas niyo ang asawa ko. Basically, she is mentally unstable. Huwag niyo siyang hayaang magta-eksena rito sa harap ng mga investors." Akmang lalapit ang 2 gwardiya, ngunit humakbang si Paolo sa aking harapan. Ang puting uniporme ng aking anak ay nadniningning tila isang kalasag. Kasunod niya ay pumasok si Sir Bert, si Danilo, at ang mga kababaihang bakvak mula sa pantalan. Nang makita ng mga gwardiya ang dami ng mga taong nakatayo sa likuran ko, dahan-dahan silang umatras. "Walang hahawak sa nanay ko," madiin na sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay buo at puno ng otoridad na hindi kailanman nakita ni Ramon sa kanya. Naglakad ako patungo sa gitna ng silid, lumapit sa mahabang lamesang salamin kung saan nakaupo ang mga opisyal mula sa Manila at si Alisa. "Ramon, ang nag-iisang unstable rito ay ang pundasyon ng inyong mga kasinungalingan." Inilapag ko sa ibabaw ng makintab na lamesa ang itim na plastic container na naglalaman ng tubig mula sa palaisdaan, ang selyadong laboratory report mula kay Sir Bert, at ang makapal na folder ng mga GPS logs at delivery receipts. "Actually, basically, what is this nonsense?" tili ni Alisa. Pilit niyang pinatataas ang kanyang boses upang magmukhang matapang sa harap ng mga regional directors ng kanyang kumpanya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng silya. "This is just a desperate act of a jealous wife. Huwag niyo siyang pakinggan." Hinarap ko ang mga board of directors na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa mga ebidensyang inilatag ko. "Mga Ginoo, ang palaisdaan na balak niyong bilhin ngayong umaga ay hindi namatay dahil sa pagtitipid ko sa pagkain ng isda. Nilason ito." Itinuro ni Sir Bert ang bote. "Ako mismo ang nagsuri ng tubig na yan. Mayroon itong mataas na nungdo ng industrial-grade sodium hypochlorite at degreaser, mga chemical na sadyang ginagamit sa mga malalaking kusina ng restaurant upang maglinis ng matitinding sebo. Hindi ito ginagamit sa mga sakahan." "Lies! Pure lies!" sigaw ni Alisa. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. "Basically, you fabricated that evidence para siraan ang kumpanya namin." Hindi po sila nagsisinungaling. Isang nanginginig na boses ang pumuto sa sigawan. Humakbang si Danilo sa gitna ng silid. Lumuhod siya sa harap ng mga opisyal. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng pagsisisi. "Patawarin niyo po ako. Ako po ang nagbuhos ng lason sa drainage ng palaisdaan. Pinilit po ako ni Ma'am Alisa. Sabi niya, tatanggalin niya ako sa trabaho at ipapakulong kung hindi ko gagawin. Ginawa ko po yun gamit ang sasakyan ng restaurant nung gabi bago ang bagyo." Narinig ang malakas na singhap ng mga tao sa loob ng silid. Ang mga kinatawan ng kumpanya ay mabilis na nag-usap-usap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pandidiri. "Ramon, totoo ba ito?" tanong ng head investor, ang kanyang boses ay may dalang banta. "Are you selling us an ecologically poisoned farm to cover up an internal sabotage?" "Sir, no! Basically, hindi ko alam ang sinasabi nila. Feli is just making this up to ruin me." Pagmamakaawa ni Ramon. Tumingin siya sa akin, pilit na ginagamit ang kanyang maamong muka. "Feli, please! Asawa mo ako! Ginawa ko lang ang lahat ng ito para umangat tayo. Huwag mong gawin ito." Tinitigan ko ang lalaking inalayan ko ng buhay ko.
Dahan-dahan kong inabot ang puting panyong lace na nakabuhol sa aking ulo. Sa isang mabilis at dahan-dahang paghila, inalis ko ang tela. Hinayaan kong makita ng mga investors, ng mga opisyal, at ng buong silid ang aking gupit-gupit nyamnyo at maikling-maikling buhok na marahas na kinuha ni Alisa habang ang asawa ko ay nanonood lamang. Ang buhok na to ay tutubo uli, Ramon. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng aking uat-utay na pagkatao. Pero ang danggal ng pagkatao mo, kailanman ay hindi na makabangon. Ibinaling ko ang aking tingin sa mga investors. Yan ang ginawa nila sa akin para pilitin akong pumirma, at hindi lang yan. Ibinigay ko ang dokumentong nakuha namin sa opisina ni Ramon kay Mr. Alcantara. Kung pipirma kayo ngayon, basahin niyo ang pahinados. Inilagay ni Alisa ang lahat ng environmental liabilities sa pangalan ni Ramon. Ginamit niya ang asawa ko bilang panangga upang malinis niyang makuha ang pera ninyo para takpan ang sarili niyang embezzlement sa kumpanya niyo. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Mabilis niyang kinuha ang kontrata sa lamesa at binasa ang mga nakasulat. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Alisa, anong ibig sabihin nito? You told me we were partners. This is a setup. Actually, basically, they hacked my files. I am the victim here. Tili ni Alisa. Tuluyan na siyang nawala ng katinuan. Marahas niyang itinulak ang kanyang silya at akmang tatakbo palabas ng kwarto. Isang setup? Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking bulsa at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker na hawak ni Paulo. Pakinggan niyo ang biktima. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malamig at mapagmataas na boses ni Alisa mula sa recording na nakuha namin kagabi. Ramon is so stupid. He thought he's becoming a partner. Basically, he's my shield. Kapag pumutok ang skandal sa lason, siya ang makukulong at malinis kung makukuha ang pondo. Ang sarili niyang boses ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Ang head investor ay marahas na inihagis ang gintong panulat sa lamesa. The deal is completely off. Call the legal team. I want Miss Madrigal investigated for corporate fraud and sabotage immediately. Nang marinig yon, tila ba naging isang mabangis na hayop na nasusukol si Alisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding pot. Sumigaw siya ng malakas at mabilis na sumugod patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaporma upang ablutin ang aking cellphone at saktan ako. Mamatay ka na, matanda! Hiyaw niya. Ngunit bago pa man siya makalapit sa aking harapan, mabilis na humarang ang mga nanay at babaeng bakvak mula sa pantalan. Mahigpit nilang hinawakan ang mga braso ni Alisa. Pilit siyang ibinabagsak sa sahig habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw. Ang kanyang mga mamahaling takong ay kumaskas sa sahig, ngunit ang lakas ng mga babaeng sanay, bumuhat ng sako ng isda, ay hindi niya kailanman matitibag. Ang gautet ng isang reynang natanggalan ng korona ay umalingaw-ngaw sa buong silid, habang ako ay nanatiling nakatayo ng tuwid, tinitingnan ang dahan-dahang pagguho ng imperyong itinayo sa ibabaw ng aking mga luha. Klak! Klak! Ang malamig at matigas na paglapat ng bakal ng posas sa mga pulso ni Alisa ay tila ba naging huling batingaw na nag-alis ng dumi sa pangalan ng aking tatay at sa aking sariling danggal. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at lokal na pulisya sa loob ng conference room, bit-bit ang mga warrant of arrest na inihanda ni Ate Abby mula sa mga ebiden siyang isinuko namin. Nawala ang lahat ng poise at kayabangan ng reyna ng Madrigal Tours. Ang kanyang mamahaling dilaw na terno ay nagusot habang pilit siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga pulis. Bitawan niyo ako? Hindi niyo ba alam kung sino ako? Actually, basically, I will sue all of you. I have lawyers. Tili ni Alisa, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Lumingon siya kay Ramon, nanlilisik ang mga mata. Ramon, gawin mo ang trabaho mo. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-utos sa pagbuhos ng chemical. Basically, you are the operating manager. Ngunit si Ramon ay tila ba naging isang tuod. Tinitigan niya si Alisa,
Ang kanyang mukha ay naliligo sa malamig na pawis nang tuluyan niyang mapagtanto na ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ay handa siyang gawing panangga para makatakas sa kulungan. "Ginamit mo ako!" Bulong ni Ramon, dahan-dahang lumalapit kay Alyssa bago siya hinarang ng mga pulis. "Pera ko ang ginamit mo! Sinira ko ang pamilya ko para sa'yo? Tapos ipapakulong mo ako? Dahil wala kang kwenta, Ramon? You were just a cheap ticket para maisalba ko ang kumpanya ko." Ganti ni Alyssa bago siya tuluyang kinaladkad palabas ng silid. Ang kanyang gauntlet ng galit at uutay na kahihiyan ay umaling-awngaw sa buong pasilyo hanggang sa tuluyan itong maglaho. Natahimik ang silid. Ang mga investors at kinatawan ng gobyerno ay nag-aayos na ng kanilang mga gamit, nagmamadaling lumayo sa iskandalong sumira sa kanilang umaga. Sa gitna ng pagguho ng kanyang ilusyon, bumagsak ang mga tuhod ni Ramon sa sahig. Gumapang siya patungo sa akin. Ang asawa ko, ang lalaking palaging nagmamalaki na siya, ang nag-ahon sa akin sa hirap, ay ngayon nakaluhod sa aking paanan. Pilit niyang hinawakan ang laylayan ng aking duster, ang duster na madalas niyang kutyain dahil amoy isda at palengke. Feli, asawa ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Hagulgol ni Ramon, ang boses niya ay basag at puno ng pagkadakip. Natakot lang ako, Feli. Masyado akong nakakaramdam ng hiya. Araw-araw tinatawag nila ako asawa lang ni Feli sa Benkang. I felt so small. Akala ko kapag nakuha ko ang farm, magiging tunay na lalaki ako sa paningin nila. Feli, bawiin mo ang kaso. Maawa ka sa akin. Tinitigan ko siya. Ang matagal kong pagtitiis sa kanya ay naging isang malamig na pader ng katarungan. Dahan-dahan kong inalis ang aking damit mula sa kanyang nanginginig na hawak. Ang hiya, Ramon, ay hindi gamot sa kasalanan. At ang palaisdaan ng tatay ko ay hindi pambayad sa sugat ng iyong pagkatao. Malamig kong sagot. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, naghahanap ng bakas ng lalaking minahal ko, pero wala na. Nakalimutan mo ba kung paano niyo pinutol ang buhok ko sa loob ng bodega? Ang buhok na ito ay tutubo uli, Ramon. Pero ang danggal na tinapon mo, kailanman ay hindi na makakabangon. Huwag mo na akong tatawaging asawa. Bago pa man siya makasagot, inamat ng dalawang pulis si Ramon at pinusasan. "Ramon Navarro, you're under arrest for falsification of public documents and syndicated fraud." Habang kinakaladkad si Ramon palabas, hindi ako lumingon. Hindi ko inaksaya ang isa pang patak ng luha para sa lalaking ginawang lason ng aming buhay. Sa likuran ko, narinig ko ang mahinang paghikbi. Pagharap ko, nakita ko si Paolo. Ang anak ko ay lumapit sa akin at sa harap ng mga opisyal ng marina, mga nanay sa palengke at ni Sir Bert, dahan-dahan siyang lumuhod. "Ma, patawarin niyo po ako," umiiyak na sabi ni Paolo. "Muntik na kayong mapahamak dahil sa kaduwagan ko. Inisip ko na ang utang na loob ko kay Tito Ramon para sa pag-aaral ko ay sapat na dahilan para manahimik. Naging bulag ako, Ma. Sorry. Sorry po." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ko siya hinayaang manatiling nakaluhod. Dahan-dahan ko siyang inalalayan na tumayo at hinaplos ko ang kanyang pisngi na basang-basa ng luha. "Paolo, anak." Malumanay ngunit madiin kong sabi. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pagiging bulag sa katotohanan. Binabayaran ito ng pagiging matino. Ang nangyari ngayon ay leksyon mo. Hindi mo kailangang ibenta ang kaluluwa mo para lang makatapos ng pag-aaral. Ako ang bahala sa'yo. Tayong dalawa ang aahon uli. Tumango si Paolo, niyakap ako ng mahigpit, isugyakap na naghilom sa lahat ng sakit na dinanas ko sa loob ng 1 buwan. Lumapit ang kinatawan ng Marina at iniabot sa akin ang isang selyadong folder. "Ma'am Feli, naberipika na po namin. Ang peking deed of sale ay voided. Ang MB Salvador at ang buong palay, isdaan ay mananatiling eksklusibong pag-aari mo." Kasunod nyon, iniabot sa akin ni Mang Tonyo ang lumang kahoy na signboard ng aming farm na nakuha nila sa bodega ng mga Madrigal.
Molinas Fish Farm. Mang Feli, handa na po ang mga tao, nakangiting sabi ni Mang Tonyo. Lumabas kami ng restaurant, sinalubong ng sikat ng araw sa Batangas. Ang hangin ay amoy dagat, sariwa, malinis, at walang bakas ng chemical. Naglakad kami pabalik sa Benkang, kung saan naghihintay ang mga kababaihan, mga goa, at mga inabandonang ina na naging hukbo ko sa laban na ito. Pagdating namin sa pantalan, nakita ko ang aking bangka, ang M. Salvador. Nilinis na ito ng mga boksep mula sa pulang pintura ng mga kalaban. Sir Bert, Paulo, paandarin niyo na ang makina, utos ko. Umakyat ako sa unahan ng bangka. Tinali ko ng maayos ang puting pandong sa aking maikling buhok. Ang hangin ay humampas sa aking muka. Vroom! Vroom! Ang tunog ng malakas at buong-buong pag-andar ng makina ng bangka ay umalingaw-ngaw sa buong daungan ng Batangas. Ang bawat panginginig ng sahig ng Salvador ay tila ba pagtibok ng aking bagong buhay. Ang unang biyahe namin ay hindi para sa negosyo. Ito ay paghahatid ng mga natitirang malinis na huli bilang relief goods sa kabilang isla matapos ang bagyo. Ang bangka ay unti-unting pumalaot, iniiwan ang dumi at pait sa pampang, at sinasalubong ang kalayaan sa gitna ng malawak na dagat. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa aming palais, daan sa Batangas, ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason o ng pait ng kahapon. Ito ay naging amoy ng sariwang tubig, ng mga buhay na isda na malayang lumalangoy, at ng isang bagong umagang dahan-dahang nagbibigay ng init sa aming mga pisingi. Ang bawat patak ng hamog sa mga dahon ng bakawan ay tila ba mga luhang tuluyan ng natuyo. Nakatayo ako sa gilid ng aming malawak na palaisdaan. Ang aking buhok ay maikli pa rin, ngunit hindi na ako gumagamit ng itim na bandana upang itago ito. Sa halip, isang malinis at eleganteng puting panyo ang nakapatong sa aking ulo. Hindi bilang pantakip ng hiya, kundi bilang isang korona ng aking muling pagbangon. Ma, tapos ko na pong pakainin ang mga isda sa tangke 4, ang lalakas na nilang kumain ngayon. Masayang boses ni Paulo habang naglalakad patungo sa akin. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at bota, ang kanyang mga braso ay may bahid ng putik. Wala na ang batang lalaking nagtatago sa anino ng takot. Ang kaharap ko ngayon ay isang matikas na lalaking natutong pahalagahan ang bawat butil ng pawis. Inabot ko sa kanya ang isang malinis na tuwalya para punasan ang kanyang mukha. Tinitigan ko siya ng may matinding pagmamalaki. Salamat, Paolo. Alam mo, hindi ko kailanman inisip na makikita-kitang masaya sa ganitong klaseng trabaho. Dati ang pangarap ko lang ay ilayo ka sa amoy ng isda. Mumiti si Paolo at niyakap ako ng mahigpit. Ma, natutunan ko po na ang amoy ng isda at putik ay ang amoy ng marangal na buhay. Ang utang na loob ko sa inyo ay hinding-hindi ko na muling ipagpapalit sa mga kasinungalingan. Ako na po ang magmamaneho ng bangka natin ngayon. Napangiti ako ng buong tamis. Ang aming palaisdaan ay hindi na lang basta negosyo na nakapangalan sa akin. Binuksan ko ang bagong opisina sa bungad ng daungan, ang Kalinga ni Feli. Ito ay naging isang kooperatiba para sa mga goa, mga single mothers at mga babaeng inabandona ng kanilang mga asawa. Ang mga babaeng dati ay walang boses sa Benkang, ngayon ay mga katuwang ko na sa pag-aayos ng mga lambat at pamamahala ng mga benta. Sa ibabaw ng aming bagong tanggapan, nakasabit ang aming bagong logo. Isang dambuhalang moneo ng barko na nakabalot sa isang matibay na lambat at sa gitna ay isang isdang lumalangoy sa lungat sa agos. Ito ang simbolo ng aming pagbangon. Hindi kami magpapatangay sa agos ng pang-aapi. Habang nag-aayos ako ng mga resibo, isang batang goa ang pumasok sa opisina. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha, may daladalang maliit na sanggol, at tila ba nawala na ng pag-asa matapos palayasin ng kanyang asawa? Lumapit ako sa kanya nang may matinding kalinga. Dahan-dahan kong inabot sa kanya ang isang malinis na rasyon ng pagkain at isang bagong salok ng isda. Huwag kang umiyak, anak. Mahina kong sabi habang hinahaplos ang kanyang likod.
Ang buhay ay parang isang punit na lambat. Gaano man kalaki ang butas na ginawa ng bagyo, kaya natin itong buuin muli. Ihabi natin ang bagong lambat ang buhay mo rito sa amin. Nabalitaan ko mula kay Ate Abby na ang kaso laban kina Ramon at Alisa ay pormal lang umuusad sa korte. Walang piyansa. Si Ramon ay nananatili sa loob ng malamig at madilim na selda, tuluyang tinalikuran ng mga taong inakala niyang kaibigan niya sa politika at negosyo. Sinubukan niyang sumulat sa akin, humihingi ng awa, sinasabing hindi raw niya kinakaya ang buhay sa loob. Hindi ko binasa ang kanyang sulat. Sinunog ko ito kasama ng mga tuyong dahon sa likod ng aming bakuran. Ang pagpapatawad ay ginawa ko na para sa ikapapayapa ng aking kaluluwa. Ngunit ang paglimot sa kanyang mga kasalanan at ang pagtanggap sa kanya muli ay isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Natutunan ko kung paano maglagay ng hangganan. Pagdating ng hapon, sumampa ako sa unahan ng aking bangkang MB Salvador. Ang malakas at buong-buong ugong ng makina nito ay tila ba musika sa aking pandinig. Kasama si Paolo bilang kapitan, ang bangka ay dahan-dahang rumeserba palayo sa pantalan, nagiiwan ng isang mahaba at kumikinang na bakas ng puting alon sa ilalim ng sikat ng araw. Tumayo ako sa dulo ng bangka, hinayaan kong humampas ang malakas na hangin ng karagatan sa aking mukha. Ang aking puting panyo ay sumasayaw sa hangin, malaya at walang kinatatakutan. Tumingin ako sa malawak na asul na kalangitan ng Batangas. Wala na ang feli na sunod-sunuran. Wala na ang babaeng yuyuko upang tanggapin ang pang-iinsulto ng iba. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang inang naging kalasag ng kanyang anak at isang reynang binawi ang kanyang kaharian mula sa ilalim ng putikan. Ang dangal ay hindi ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban. At ngayon, ang katarungan ay tuluyan ng dumaong sa aking buhay. Ang banayad na tunog ng paghampas ng mga alon sa mired na kahoy ng bangka ay dahan-dahang nawala sa aking pandinig, kasabay ng tuluyang paglubog ng araw na nag-iwan ng gintong liwanag sa aming payapang daungan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa mahabang biyahe ng buhay ni Nanay Feli. Aminin ko, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan marahas na ginupit ni Alisa ang buhok ng ating biktima sa loob ng madilim na bodega, habang si Paolo ay pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa labas ng bintana, hindi ko mapigil ang mapahagulgol. Naramdaman ko ang bawat hapdi ng talim ng gunting na tila ba sa sarili kong anit dumadapo ang bawat pighati at kahihiyan. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng buhay ng maraming kababaihan sa ating bansa na tahimik na nagtitiis sa ilalim ng anino ng mga mapang-abusong asawa, ngunit may sapat na lakas upang bumangon kapag ang kanilang huling danggal na ang tinatangkang agawin. Ang puting panyo na isinuot ni Feli ay hindi lamang basta pantakip ng mga sugat. Ito ang naging korona ng kanyang muling pagkabuhay. Isagbaluting nagpapatunay na ang bawat sugat ng nakaraan ay kayang maging pundasyon ng isang matatag na kinabukasan, gaya ng isang isdang pilit na lumalangoy sa lungat sa malakas na agos ng lason upang makahanap ng malinis na tubig. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Feli na tuluyang putulin ang ugnayan kay Ramon at sunugin ang mga sulat nito mula sa bilangguan? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Paolo, paano niyo babawiin ang tiwalang muntik niyo ng sirain dahil sa takot at maling pagtanaw ng utang na loob? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan para sa pamilya, nasa biyahe pa uwi, o nagpapahinga matapos ang isang mabigat na araw sa trabaho, laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang puso ang maabot ng aral ng katatagan ni Feli. Manatiling matatag mamuhay ng may dangal, at laging tandaan na kayong humahawak ng manibela ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.